Magandang hapon na naman sa inyo mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Peles. At ako pong muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At syempre kasama pa rin natin mga kaibigan, ang ating mga artista sa radyo. Siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili mga kaibigan ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay. At siya po ay itago lamang natin sa pangalang Ronnie. Bueno, basahin na natin ang liham ni Ronnie. Dear Kuya Peles, isa na rin po ako kuya sa mga suki niyong tagapakinig sa inyong malawakang programa sa radyo. At araw-araw kuya ay nagiginig ako. Marami din akong natututunan kuya at napupulot na aral sa buhay. Itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Ronnie, 32 taong gulang at may asawa po ako tamang. Kaya po ako lumiham sa inyo kuya dahil gusto ko rin pong humingi ng payo. Para malinaw sa inyo kuya, ganito po nagumpisa ang aking problema, Kuya Peles. Rodeng, kawawa naman ang anak natin. Biruin mo, walang alam na trabaho ang asawa niya. Ay, nako, sinabi mo pa. At nakukuha pang magsugal. Alam kaya ito ni Rone? Ba, imposibleng hindi niya alam. Kung alam niya, bakit hindi niya sawayin si Belia? Ay, siguro ayaw niyang mag-away silang mag-asawa, kaya ganoon. Nako, hindi pwede yan, Rone. Dapat lang pagsabihan niya. Ewan ko ba dyan sa anak mo? Under desire yata Kausapin mo nga siya. At isumbong natin ang pinaggagawa ng asawa niya. Baka hindi niya alam. Ang problema nga dyan, Mang, baka mag-away lang silang mag-asawa. May tayo pang dahilan. Ano? Pababayaan lang natin ng ganyan. Nagpapakahirap ang anak natin sa trabaho tapos siya nagsusugal lang. At pati anak niya halos di niya maalagaan. Ano pang magagawa natin? Asawa niya si Ella Hindi naman pwede na paghiwalayin silang dalawa. Dahil kasal naman sila. Yan na nga ang hirap Kasal silang dalawa. Kaya wala na tayong magagawa kundi pagsabihan na lang yung anak natin. Anong sasabihin natin kay Ronnie? Ano pa? Di sabihin natin ang totoo sa kanya na nagsusugal yung asawa niya pag nasa trabaho siya. Sige. Kapag nagkaroon na tayo ng pagkakataon, sabihin natin sa anak natin yung pinaggagawa ng asawa niya. Ano ho? May bisyong asawa ko, inay? Oo anak. Kapag nakaalis ka na dito sa bahay ninyo, umaalis din ang asawa mo, kasama ang anak ninyo, at nagsusugal siya. Baka nakikipagkwentuhan lang naman siya doon, inay. Anong nakikipagkwentuhan na sinasabi mo? Minsan daw yan natalo ng napakalaking halaga. Ihayaan niyo, inay, at kakausapin ko siya. Abay, hindi maganda sa isang babae ang nagsusugal, anak. Nakakahiya. Kung totoo man yan, inay, dapat lang na sawayin ko siya para tumigil na siya. Ang inaalala ko lamang, anak, ay dala-dala niya ang anak ninyo. At baka hindi niya maalagaan pag nandun na siya sa sugalan. Minsan nagtanong na ako sa kanya tungkol dyan, inay. Anong sabi niya sa'yo? Wala. Ang sabi niya, nanonood lang daw siya. Nako, naniwala ka naman doon. Sinungaling yung asawa mo,
Ella, totoo ba ang sinasabi ni inay na nagsusugal ka daw? Anong nagsusugal ang sinasabi mo dyan? Yung sabi ni inay, pumupunta ka raw sa kapitbahay na nagsusugal. Oo, totoo. Pumupunta ako doon. Pero hindi ibig sabihin na nagsusugal ako. Akala ko kasi nagsusugal ka. Wala yatang magawa ang nanay mo kung ano-ano ang sinusumbong niya sa'yo. Hindi naman sa ganun. Nakikita naman nila na doon ka nanggagaling. Kaya ang sabi nila, nagsusugal ka. Alam mo, ibang klase yung magulang mo. Sumbungera. O siya, tama na yan. Wala na akong sinabi. Anong sabi mo? Isinumbong ka ng biyanan mo kay Ronnie? Oo, pakialamerang matanda nga yun eh. Kaya, pas muna ako Kayo lang muna. At naniwala ba naman ang asawa mo sa sinabi ng biyanan mo na nagsusugal ka? Oh, hindi siya naniwala. Yun naman pala eh. Di tuloy ang kaligayahan. Palamigin ko muna ang sitwasyon. Baka bumalik bigla ang asawa ko galing sa trabaho, mahirap na. Sa bagay, mabuti na yung sigurado. Oo, aalagaan ko muna ang anak ko. Malapit lang kasi ang bahay ng mga biyanan ko sa bahay namin eh. Yun naman pala eh. Hindi malayong mahuli ka talaga ng asawa mo. Hindi pa yata lumalabas si Ella sa bahay nila. Paano? Isinumbong mo kay Ronnie kahapon. Ba't malamang? Magpapalipas pa yan ng ilang araw bago bumalik ulit yan sa sugalan. Subukan lang niya. Lagot siya sa akin. Nagpapakahirap yung asawa sa trabaho sinusugal lang yung binibigyan sa kanyang pera. Abay, bahiya naman siya. Ito namang si Ronnie. Hindi yata naniniwala na nagsusugal si Ella. Pinagsabihan lang niya. Ibang klase naman itong anak mo, no? Hindi yata siya naniniwala sa sinabi mo. Paano? Magkasabwat yung mga nagsusugal doon. Kaya wala. Tinatakpan lang nilang bawat isa. Hayaan mo lang. Na siya mismo ang makakita na nagsusugal ang asawa niya. Kapag ako ay nakaalis na kuya, ay sumasalisi pala ang aking asawa kuya na mangapit bahay. Dala ang aming anak. Ang sabi niya, nanonood daw lang siya sa mga nagsusugal o nagkukwentuhan. Sa bagay kuya, ni minsan hindi ko pa nahuli na nagsusugal ang nag-asawa. Pero nagsumbong na sa akin ng inay at itay ko na talagang nagsusugalo siya. Minsan kuya ay Itay, nakita niyo ba si Ella? Wala kasi sa bahay eh. Abay, nakita ko kanina pa. Abay, bakit? Hindi ba siya bumabalik sa bahay ninyo? Wala siya sa bahay. Hindi pa nga siya nagsasayang eh. Bakit ba ang aga mo ngayon na umuwi, Nag-half day po ako dahil masakit ang ulo ko. Ganun ba? Hanapin mo na lang. Baka nangapit bahay na naman yung asawa mo. Sige po, Itay, at hahanapin ko lang si Ella. Sige, andyan lang yun. Nasaan kayang babaeng ito? Saan ko siya hahanapin ngayon? Ganito pala siya kapag wala na ako dito sa bahay.
umaalis din siya. Teka, kina Aling Rosing. Doon siya pumupunta na sinasabi niyang nanunood lang ng mga nagsusugal. Makapunta nga doon. Teka muna! Teka! Talo na nga ako eh! Naapuran niyo pa ako! Sandali lang! Ano ba yan, Ella? Tanghali na. Magluluto na ka ng ulam namin. Tagal naman yung tapon. Sandali lang! Hindi ba kayo nakakaintindi? Talo na nga ako eh! Hindi kayo makapaghintay! Ano bang gusto niyo ha? Ikaw, ano bang gusto mo? Ella, ano bang ginagawa mo rito? Ay, itong asawa mo, Kardeng. Hindi yata marunong magsugal eh. Pinaghihintay kami. Pagsabihan mo nga. Ella, akala ko ba hindi ka nagsusugal? Ayan o, kitang-kita ng dalawang mata ko. Hawak-hawak mong baraha. Ngayon, makakapagkaila ka pa ba? Pati anak natin, nakatulog na sa kandungan mo. Pasensya ka na. Nililibang ko lang naman ang sarili ko kasi boring sa bahay. Umuwi na tayo. Doon na tayo mag-usap sa bahay. At kayo, magsiuwi na rin kayo sa mga bahay ninyo. Hindi nyo ba alam na bawal magsugal dito? Ay, ang iuwi mo yung asawa mo. Hindi yata marunong magsugal eh. Umalis na kayo. Panira kayo ng araw. Umalis na kayo. Yan palang ginagawa mo pag nakaalis na ako dito sa bahay. Nagsusugal ka. At pati ang anak natin, dinadamay mo. Dala-dala mo pa. Wala akong magawa dito sa bahay. Boring. Anong gagawin ko? Kung tutuusin, marami kang magagawa dito sa bahay. Maglaba ka o kaya maglinis ng bahay kapag tulog na ang bata. Kaysa inaaksaya mo ang oras mo sa pagsusugal na yan. Sige, kasalanan ko na! Kasalanan ko na! Talagang kasalanan mo. Ano ba bang tawag sa ginagawa mo, ha? Nagpapakahirap ako para maghanap buhay. Tapos, nandun ka na nagpapatalo sa sugal. Oh, ano ngayon ang gusto mong mangyari? Sabihin mo! Aba, ikaw pa ang matapang. Ikaw, kung anong gusto mong mangyari. Oo! Sabihin mo kung anong gusto mong mangyari. Kapag hindi ako makapagtimpi, kung ano pang magawa ko sa'yo. Sige! Subukan mo! At makikita mo rin ang hinahanap mo! Sinusubukan mo ba ako? Kapag hindi ka tumigil dyan sa pagsusugal mo, hihiwalay na kita. At hindi mo na makikita ang anak mo. Aba! Baka hindi mo alam. 3 taong gulang pa lamang ang ating anak. Hindi siya mapupunta sa'yo. Ako pa rin ang may karapatan sa bata. Tandaan mo yan! Ito na ba yung sinasabi ko sa'yo noon pa man eh? Matagal naman yung ginagawa ito, Inay. Mula ng 2 taon na yung anak niyo, ginagawa na niyang magsugal. Hindi ko sukat akalain na matututo siyang magsugal. Siguro, dahil palagi siyang walang kasama dito sa bahay ninyo. Kahit na po, Inay. Marami naman siyang pwedeng gawin dito sa bahay. At hindi ang sugal. Pero, Inay, ano ngayon ang gagawin ko? Ano, Inay? Lagi, kuya, na nasa sugalan at nagtutungit sa aking asawa.
Marami na rin ang nagsasabi, kuya, na kung minsan ay natatalo siya ng malaki. At ang masama nito, kuya, dala-dala pa ang aming anak na 3 taong gulang. Kuya, ano po ba ang dapat kong gawin para tumigil na ang aking asawa sa kanyang pagsusugal? Mabuti na lang, kuya, kung hindi niya tinadala ang aming anak. Kung minsan nakakatulog na, kuya, ang aming anak sa kanyang kandungan dahil sa kanyang pagbababad sa sugal. Sana po, kuya, matulungan niyo ako sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang, Ronnie. Alam mo, Ronnie, abay, hindi ko alam kung ako yung nasa kalagayan mo. Abay, nagpapakahirap ka, nagtatrabaho. Ang ginagawa ng asawa mo naman ay nagpapakasaya, na nagsusugal at nagpapatalo. Iba-ibang klase naman yung asawa mo, Ronnie. Hindi ba siya nahihiya sa mga magulang mo? Abay, pinagsabihan na yata. Hindi naman nakinig. Ngayon, ikaw na mismo ang kapagsasabi, nakita mo siya mismo. Naaktuhan mo sa kanyang pagsusugal. At pinagbantaan ka pa niya. Naiiwan ka kasama yung anak ninyo. Pero Ronnie, kung maaari, daanin mo yan sa magandang pag-uusap ninyong mag-asawa. Tama naman yung sinabi niya, kung talagang iiwan ka niya, dala yung bata, wala kang magagawa dahil bata pa yung anak ninyo. Talagang sa kanya mapupunta. Nag-iisa pa naman ang anak ninyo yan. Alam mo, Ronnie, hindi pa masyadong lulong ang asawa mo sa pagsusugal. Pwede pang matigil yan. Sabi nga niya, naboboring sa bahay, kaya nangangapit bahay din, kaya lang, yung mga pinupuntahan niya, mahilig naman sa sugal. Siguro doon siya pinupuntahan, yun nalilibang siya hanggang sa natuto na magsugal. At yan na nga, hindi mo na maawat-awat sa kanyang bisyo. Abay, hindi biro yan. Kasi ang sugal, kapag natalo ka, abay, palaki ng palaki yan. Sabi nga nila, mas maganda pa nga yung lasinggero ka kasi kapag nalasing ka na, tama na. Pero yung sugal, abay, talaga ipupusta mo pa kay kaluluwa mo, gagawin mo. Makabawi ka lang. Ang hirap niyan, kapag minalas ka, dire-diretso, baka umutang ka pa. Makapagsugal ka lang at makabawi. Yan ang mahirap dyan. Talagang napakahirap na bisyo yung sugal, Ronnie. Kaya sa palagay ko, huwag mong daanin sa init ng ulo kapag pinagsasabihan mo yung asawa mo. Hindi pa naman masyadong lulong yan sa sugal. Pwede pa namang pagsabihan yan at itigil niya yung pagsusugal niya. Kapag may pera ka, bigyan mo. O kaya ikaw mismo. Magsimba kayo, pumunta kayo ng simbahan, mamasyal kayo sa mall. Baka yan siguro yung sinasabi ng asawa mo kaya nabuburing sa bahay dahil nandyan lang siya, walang kasama. Kaya sa palagay ko, ikaw na mismo ang magyaya sa asawa mo para mamasyal paminsan-minsan. Nang sa ganun ay malibang naman siya para hindi na siya nabuburing sa bahay. Yun na lamang sigurong gawin mo, Ronnie. Nang sa ganun makabawi ka naman sa asawa mo. Pero yun na lamang sigurong masasabi ko sa iyo, Ronnie, at naway kahit papaano ay napayuhan kita sa iyong inilapit na problema. Bueno mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras at timpilan, inyo pong abangan at pakinggan ang programa Peles at your service.